mo sa Kanya, salamat kay Lord, nandito ka. Amen. Sino dito masayang masaya, kasama niya yung katabi niya? Amen. Praise God. Okay, so ito pong every Tuesday natin, ito na ang ika-third week ng ating vision casting for sa katapusan po ng taong ito at ganun din po sa mga susunod na 3 hanggang next years. Okay? Sino dito, nandito ka simula nung nagkaroon tayo ng vision casting simula nung worship. Come on. Nandito ka nun? Ayan. Okay, praise God. And then, sa mga nasa online din po natin, it's a great encouragement po na nakakasama namin kayo kahit nasa malalayo kayong lugar. At sa mga nasa malalapit na nag-online, I hope makapunta po kayo dito. Parang awa nyo na ho. Okay? Sige, mag-review lang tayo. Ano nga yung vision natin? It's a wider church. Okay? And ganun din naman, ang ibig sabihin ng wider, W stands for worship. And then letter I, integration, and then next ay, ito na po ang pag-uusapan natin ngayon, discipleship. So kung makikita natin, gusto natin magkaroon ng wider culture, aayusin natin yung pamamaraan din ng church natin kasi sa totoo lang po, meron din tayong mga process na kung saan hindi siya or kailangan mag-improve, kailangan nire-renovate, kailangan inaayos, kailangan binibigyan ng panahon para mabago, para magkaroon ng improvement. Ano? So, alam natin, walang perfect church. Pero, ang only perfect na church, ang only perfect lang ay ang ating Panginoong Diyos na buhay. And kaya tayo nasa church kasi gusto nating magpaayos kay Lord. Alam niyo po, laging sinasabi sa G12 Mentorings na ang discipleship is putting life into order. Inaayos ang buhay natin. And one of the hardest parts talaga ay yung pag merong inaayos sa buhay mo. Kasi may binabago sa pag-uugali mo, kinokorek ka, nare-rebuke ka, natatama ka, nasasabihan ka ng hindi mo mga gustong bagay. Yun po yung pinakamahirap sa lahat. Okay? And one thing na kung saan kailangan nating maintindihan, yung discipleship po na process, ito po yung sentro nitong wider vision natin kasi dito po magsisimula yung pag-produce ng church natin ng tinatawag na leader of leaders. Okay? Kasi sa church natin, ang gusto nating i-produce, actually, hindi po member, kung hindi mga leader. Can you say it with me? Leader. Kailangan natin ng mga taong nagli-lead. Bakit? Tignan nyo po ang mga Pilipino o kahit saan mang lugar sa buong mundo, kung walang nagli-lead sa mga tao, anong nangyayari? May kanya-kanyang gusto, magulo, tapos maraming mga hindi magagandang bagay na nangyayari here and there kasi nasusunod kanya-kanya. Okay? But kailangan natin ng mga leaders kasi merong mga tao na kung saan gusto magpabago kay Lord, though syempre yung leader, hindi naman din talaga perfect and by the grace of God lang kaya tayo nakakapag-lead ng mga tao, pero ang goal talaga natin is makapag-produce tayo, sa ganun din naman, habang tayo rin naman ay fino-form ni Lord, yung next generation, naaabot pa rin natin hanggang ngayon. Ano? Kasi kung titigil natin po yung discipleship, ang mangyayari niyan, walang next generation na magli-lead sa tamang landas. Ang mangyayari niyan, yung TikTok, yung Facebook, yung social media at yung mundo yung magdedictate kung ano ba yung satisfaction na dapat nating pagfokusan or ano yung bagay na kailangan
dun yung isipan mo, dun yung ginagawa mo, no? Walang nagdadirect sa atin sa mga bagay na spiritual. And nangyayari po sa ngayon, kapag hindi nakakapag-produce ng leader, ay marami po church-goer na lang. Or sabihin natin, pangpalipas oras na lang ang church. Ganito po ang nangyayari sa marami rin pong mga churches sa buong mundo ngayon, struggle po ito. Of course, meron din naman mga churches na lumalago at grabe on fire sila. Pero ito ay warning sa bawat isa sa atin. Dahil marami talaga rin ngayon na mga Christians nangyayari, napapadami na yung oras nila sa ibang bagay, then yung pagbabasa ng Bible, 5 minutes na lang. Okay? Mas marami pa yung time ng pagbabasa ng mga novels, no? Ng mga sumulat, mga ibang tao sa buong mundo, kaysa sa pagbabasa rin ng Bible. Nangyayari, pampalipas oras na lang yung Bible at yung main activity ay panonood ng TV, panonood ng TikTok, panonood ng mga videos sa internet, at marami pang iba. Now, ang disciple po, coming from the word of discipleship, is a committed learner and follower. So, yan po yung description talaga ng disipulo. Ano? Isang committed. So, alam natin kapag committed, ano yon? Hindi based sa kanya ring basta-bastang nararamdaman yung kanyang ginagawa, yung trabaho niya, yung kung paano siya kumilos, paano siya gumalaw, hindi nakabase sa anong nararamdaman niya towards another person, ano? Kundi ang disciple committed. Ay parang tinatamad akong gawin to, ay parang pagod na ako. Pero kung trabaho mo talaga yon, gagawin mo. And alam niyo po, nakakalungkot kasi, aminado rin naman ako, kasi kung i-compare ko rin po ang sarili ko sa maraming mga Christians, mas marami talagang kaya nila yung gawin na taking up their cross and following Christ. Honestly po, merong mga mas matitinding Kristiyano kaysa sa akin na talagang 100% kaya nilang gawin yan. Pero ako po, magiging transparent ako sa inyo. Yun yung goal natin lahat. Yun yung goal ko. Lahat tayo, talagang, kahit sila rin ho, na-interviewin nyo, yung nakikita nyo, wow, grabe naman si ganito, si ganyan. Sila rin magsasabi na sila rin hindi pa talaga 100% na totally taking up their cross and following Christ kasi ang hirap nun gawin. Ang daming sacrifices. And mas marami pa yung, ay, medyo tinatamad ako, ay, yung iba na lang. But really, following Christ, ito yung maging desire natin. Kasi, tandaan niyo po yung mga disciples, even sila po ay work in progress. Tayong lahat, hanggang sa mamatay, ay work in progress. Amen? And yung work na ito, it is not by ourselves, it is the grace of God sa buhay natin. Kaya ang pagiging disciple is actually grace ni Lord. It is by God's grace. Now, in one way or another, whether you follow Christ or not, kapag disciple ka, darating ang mga panahon na kung saan katulad ni Peter, imagine Peter, sometimes, mas nakaka-relate po ako kay Peter kaysa kay Paul in the Bible. Dahil si Peter, meron siya mga flaws sa sarili niya. Hindi siya yung sobrang active katulad ni Paul. Talagang napaka all out niya sa religion niya, no? Nung time na yon, sa pinaniniwalaan niya. Si Peter, he is a typical guy like you and me. Meron siyang mga sumasabit siya from time to time.
but still binibigyan siya ng grace ni Lord. And yun yung nakikita ko ngayon na kailangan nating matutunan as we come and study about discipleship. Na wala talagang perfect or complete na individual. Then, as I go on, binabasa yung mga teachings ni Paul, yung akala ko ring, wow, tularan natin si Paul. Meron din pala siyang mga iba pang mga kulang sa buhay niya. Sabi niya, meron daw siyang mga bagay na gusto niyang gawin na hindi niya nagagawa. May mga ayaw niyang gawin na nagagawa pa rin pala niya. Now, as I've learned, yung mga bagay din na ito, nakita ko na ang bawat isa pala sa atin is always a learner. May natututunan kang bago. Meron ka ngayon, dapat baguhin na naman sa buhay mo. Hindi yung, ay, matagal na ako kay Lord eh. 25 years na ako, 15 years, 10 years kay Lord, 5 years na ako. Kung i-compare sa katabi ko, marami na akong alam, marami na akong natutunan, pero hindi pala yun yung end. Kailangan natin, it's a continuous process of learning and being a follower of Christ. Amen? Now, ano po ang sabi ng Matthew chapter 28, verse 19 to 20? Sabay-sabay nga po natin itong basahin. 1, 2, 3, go. Kaya, sige, lumakad kayo at gawin niyong disciples ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. I-baptize niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Turuan niyo silang sundin ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan niyo, kasama niyo ako palagi hanggang sa katapusan ng mundo. So actually, ito po yung gusto ni Jesus na gawin natin. Lahat tayo, hanggang sa kapanahunan na ito, na gawin nating disciples ang mga tao. Hindi yung basta naniniwala ka lang kay Jesus, kung hindi tinatawag na disciple. Yung committed learner. At times, yung iba, kaya rin ayaw nilang mag-church na, ayaw na nilang umaten, o kaya, ay, narinig ko na yan eh. Yun na naman kasi yung tinuturo. But nevertheless, kaya rin kami ni Bishop, umaatin din pa rin ng G12 mentoring, di ba? Kahit, paulit-ulit naman yung tinuturo din doon ni Bishop Francis and ng iba pang mga mentors. Kasi bakit? Our life talaga is a continuous learning process. And kailangan natin maging humble enough tayo to accept that na hindi natin talaga totally alam lahat kahit tingin natin alam na natin lahat. Now, paano daw gagawing disciples ang mga tao? Nakalagay din po sa verse na yan. Ano yon? Verse 20, turuan niyo silang sundin ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Ano sabi? Turuan niyo sila. So, hindi ito yung utos lang nito ni Jesus. Yung iba, wag mo na gawin. Pero yung kinokomande ni Jesus, to promote love, sacrifice, forgiveness, obedience, repentance, at marami pang iba. Kaya every Sunday, kung mapapansin nyo, we're talking about God lagi. We're talking about the teachings of Jesus madalas. Kasi bakit? Lagi tayong may makikitang utos ni Jesus na kung saan maisa sa pamuhay ng bawat isa sa atin. Now, kung sinabi dito ngayong turuan nyo silang sundin ang lahat ng inuutos ko sa inyo, kailangan natin ng training. Kailangan yung mga tinuturo sa atin, discipleship, again, it's a process. Kung paano si Jesus tinransfer niya yung baton ng pagiging shepherd sa mga disciples niya or sa 12 apostles, ganon din tayo. Maging prepared tayong i-transfer sa atin yung baton na yon ng mga leaders natin. Ngayon,
kailangan natin ng training. Kung paano yung sa secular world, may mga training here and there, ganun din naman sa church. Kailangan natin ng training and mag-engage tayo sa training. Huwag nating isipin na, ay, alam ko na yan, praktisado ko na yan, matagal na akong Kristiyano, lagi kong sinishare yan. Kailangan nating meron tayong attitude ng learner. Okay? Kaya una sa lahat, in discipleship, magkakaroon po tayo ng evangelism training. So ito po yung training ng members natin sa church, kung paano sila mag-engage sa sharing ng gospel, pati rin sa pag-share ng testimony. Para hindi kung saan-saan napupunta yung story. Mamaya, sa make-up na napunta yung yung kwento niya, hindi na pala dun sa testimony niya. Okay? So, kailangan natin ng evangelism training. Kaya yung iba sa atin, ang approach ng iba, basta kailangan mo si Lord, yun na yun. Hindi, kailangan merong training pa rin tayo. Amen? Next, bukod sa evangelism training, magkakaroon din po tayo ng training of trainer. Paano training of trainer? Ito po yung mga pag-presiding din, pagtayo sa unahan, o kaya paano ka nga ba mag-share, paano ka magsasalita sa mga tao, sa isa group mo, sa connect group mo, paano mo i-start yon. Kasi darating din ang point na magti-train ka rin, na ikaw rin mismo magdi-disciple. Darating ang point na kung saan ikaw din hindi ka mananatiling disciple lang, pero ikaw yung nilulook up to na ngayon ng iba ring mga tao. Okay? Kaya importante to. Una yung evangelism training natin. And then, ito pong training of trainer. So, of course, ang vision natin is a wider church. Yung sa totoo lang po, ang pangarap ko po, makinig po kayo sa akin tingin dito sa unahan, ang pangarap ko po talaga, hindi ho kaming tatlo lang ni Bishop at ni Rev Ishbel yung nakatayo dito. Pangarap din ho namin, ikaw Rachel, tumayo ka dito. Ikaw din Kyle. Ikaw din Claudine, Jewel. O baka magtampo yung iba. Basta kayong lahat. Okay? Yun talaga yung gusto po namin at heart namin. Na darating yung time na ganun. Bakit? Sa sobrang dami ng taong pupunta sa church, syempre hindi namin kaya. Kailangan kayo rin magamit ni Lord. Yun yung maging desire nyo po. Ano? And baka kayo rin, hindi nyo alam pa paano magsalita, baka pautal-utal pa kayo, kinakabahan. Gusto rin namin i-build yung confidence nyo, no? Kaya meron tayong training of trainer. Okay? Sabi mo sa katabi mo, sasama ako dyan. Next, mga kapatid, ay tinatawag na School of Campus Ministry. Bakit? Kasi kailangan nating i-prepare yung next generation. Ang next generation po ng mga lawyers, mayor, mga barangay chairman, mga nasa posisyon sa gobyerno ay for sure nakapag-aral or mga mala-impluensyang mga tao. Alam naman natin, sinabi ni Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. And where do we see the kabataans? Sa loob ng campus. Ngayon kung sa loob ng campus, natututo silang mangupit, natututo silang maging late, natututo sila na, ay, okay lang, mangungopia ako. Anong gagawin nila pag sila na ngayon nakaupo sa government position? Alam nyo, kaya maraming mandurugas, natutunan din yun ng marami for sure nung nag-aaral sila. Kung akala lang natin mathematics lang, accounting yung natututunan ng mga tao, pati ho mga pag-uugali rin. Pati rin ho yung mga hindi magagandang pamamaraan. Kaya, kailangan natin ng mga tao na kung saan magre-reach out sa mga estudyante. Of course, this is open sa lahat ng estudyante tsaka sa mga professionals. Hindi ko sinabing young professional, professionals.
na kung saan merong mga work and alam ko makakapag-impart din kayo sa kanila. Alam niyo po, ang campus o yung school sa maraming mga bansa ngayon, bawal na yung pag-share talaga ng gospel. Mapalad pa rin tayo sa Philippines, hindi pinapagbawal yon. Pero in America or in Canada, bawal yon. Ano? Dito sa Philippines, mapalad pa rin tayo na na open pa rin tayo sa ganon. And we must take that opportunity, mga kapatid. Kasi kawawa yung next generation. Kung walang magtuturo sa kanila about Jesus, may magtuturo sa kanila paano magwelga, magrally, yun eh. Paano maging magamit mo yung sarili mo sa di magagandang mga bagay, di magagandang influence. Okay? Kaya kailangan natin ng mga merong burden, merong compassion sa mga kabataan. Ano yung unang gagawin natin? Evangelism training. Next, training of trainer. And then, school of campus ministry. So, continuous pa rin naman po, nagsisimula na ito ngayon, yung Radiant Bible School natin. So, ito po, of course, ay open sa mga graduates po ng School of Leaders 3 na. No? So, sino dito nasa School of Leaders ka ngayon? Okay, any level? Sige, taas kamay, huwag kayo mahiya, School of Leaders. Ayan. Okay, so sa mga nasa School of Leaders dito, hindi kayo pwedeng, Sol 1 pa lang ako, natapos ko na yon, tas diretso kang Radiant Bible School. Hindi po. So sa atin, ang nire-require din ni na Bishop is, kailangan graduate ka na ng SOL 3. Okay? Now, ito po yung Radiant Bible School, ito po yung pagtitrain natin ng future pastors, elders ng church, ministers, kasi more on deeper teachings of the Bible and then practical na rin po ito na kung saan pinagpipreach din sa ibang mga churches and then more on theology about the things of God na medyo hindi kayang basta-bastang maintindihan din ng pagbabago kay Lord. Okay? So, yan. And then next, bukod sa Radiant Bible School, of course, kailangan din matuto ang bawat isa sa inner healing, praying for the sick, at saka deliverance. Para hindi nyo tatawagin sa madaling araw, Pastor, o kaya Kuya, si ganito po, naanihan ng demonyo. Kailangan po ng tulong nyo. Kung ikaw mismo nandoon, pwede kang magamit ni Lord. Alam niyo po, in the Bible, it says that these signs will accompany those who believe. And one of them is what? Casting out demons. And one thing na meron, ang marami ring mga tao ngayon, meron silang mga sakit at karamdaman. Not entirely yung iba, dahil sa kinakain or sa lifestyle, pero yung iba talagang inflicted ng demons, no? Or perhaps sila po ay tinatawag na demonized. Now, para alam din nyo po kung paano kayo magpipray sa may sakit. Para hindi kayo, hallelujah, Lord God, pagalingin nyo po siya, Lord, sa mga oras na ito at ganun din, Lord, ano bang susunod? Hindi ka ganun, okay? Para alam mo paano mo ipagpipray. Okay? Naintindihan natin? Excited ka ba magamit ni Lord John? Amen? Ayan. Now, basahin ulit natin yung Matthew 28 verse 19 to 20. Kung kanina in-emphasize ko po yung gawin yung disciples ang mga tao at yung turuan nyo sila, kailangan ho nating tignan kung sino yung mga i-disciple natin. Ang nakalagay po dyan na translation ay, ano yun nakalagay? Lahat ng mga bansa. Okay? So, ano po ba ibig sabihin yan? Pupunta po ba ako sa ibang bansa, sa Switzerland, para mag-preach doon? Ganun po ba? Okay? Hindi na po ba ako mag-preach dito sa Philippines kasi marami ng Christians dito. Okay?
So tignan natin po ang ibig sabihin ng ethnos. Okay? Yung mga bansa po dyan, ang original word niyan ay, next slide please. Okay? Ethnos. So, nations, o tinatawag sa Tagalog na, lahat ng mga bansa. Pag tinignan niyo po yung description ng ethnos, ang nakalagay na description ay a multitude, company, group of people, at ito rin yung kung saan yung word na ethnic nanggaling. So, in short, meron silang something in common. Okay? So, ito yung mga tao na kung saan grupo sila ng mga tao na may iisang commonality. Like for example, kung ikaw ay gusto mong reach out sa grupo ng mga nagtatrabaho sa ganitong kumpanya. So yung mga nagtatrabaho sa kumpanyang yun actually ay tinatawag din na ethnos. Kasi sila ay group, population group or subgroup ng mga tao na kung saan meron silang cultural background din, pwedeng same descent o kaya sila naman po ay they have something in common. So example, another ito. Tingin niyo ba kasama dito yung group ng LGBT? Sa ethnos? Of course. Bakit? They have something in common. So, halimbawa, students ng ganitong class, di ba? Ano yon? Ethnos yun. Kaya kung makikita natin, of all nations, hindi na tumutukoy sa totally lahat ng bansa, kung hindi lahat ng people group. Kung family yan, ethnos din yun. Okay? Nakuha ba natin? Okay? So, yan ang tinatawag na nations. Kaya kailangan ang bawat isa sa atin magkaroon ng puso sa mga grupo. Yung puso mo para dun sa mga people group na ito. Kung meron silang something in common, gusto mo silang i-reach out. Kahit yung ganito, no? Grupo ng mga taong hindi nakapag-aral ng high school. So, kahit yung mga yon, pwede mo silang i-reach out. Ethnos yun. Pumunta ka dun sa kanila sa mga ganon. No? So, eto mga kapatid, ang sinasabi ni Jesus kung ano yung grupo ng mga taong pupuntahan natin at shesharan natin ng gospel. Now, in discipleship, kailangan po, mga kapatid, alam natin yung laman ng puso ng Diyos. Next slide. Ano ba yung laman ng puso ng Diyos? Tanong mo katabi mo, alam mo ba yon? Okay. Ano yung laman ng puso ng Diyos? Alam niyo po, kay Lord, 2 Peter chapter 3 verse 9, ang sabi dito, hindi mabagal ang Panginoon sa pagtupad ng pangako niya, di gaya ng iniisip ng iba. Actually, pinagpapasensyahan niya kayo kasi ayaw niyang may mapahamak kahit isang tao. Ang gusto niya, ano daw? Sabay-sabay nating basahin. Magsisi at tumalikod sa kasalanan ang lahat. Alam niyo po, one thing in discipleship ay ganito. It's a constant repentance. Ano yun? Pagsisisi at pagtalikod dun sa mali nating ginagawa. Kaya from the first point ng worship, kung na-convict ka, no, doon sa mga points natin doon, sa pananamit mo, hindi ka nag-aayos pag lumalapit kay Lord, kung sa iba nga pong religions Nito po, nagkaroon nga kami ng field trip, actually sa isang Hindu temple. Sa kanila po, napaka-sacred nung gathering place nila. Kailangan yung mga lalaki, naka-long sleeves, tsaka pants, no? Hanggang tas yung lahat kami merong
Tawag doon nakalagay sa ulo. So kung titignan nyo, no, kung sa kanila ganon, very sacred ang place ng gathering kay Lord. And even in the Bible, kahit yung temple, inaayos yung damit din ng mga taong pumapasok doon. How much more tayo? Bakit mo, pagdating sa church, papakita mo pusod mo? Diba? Bakit mo papakita yung legs mo? Okay? Ano nang pagkakaiba ngayon ng bar sa church kung ganun yung suot mo? Okay? Kaya, kung titignan natin, it's a constant talaga na pagbabago ng buhay natin. Kahit sa pagbibigay ng tithes and offerings, mga kapatid, kung nakita mo sarili mo hindi ka naging faithful, okay, kailangan talikuran mo na yung dati mong ginagawa na yon na di ka nagbibigay faithfully at magbigay ka na. Kasi tingnan niyo po hindi lang naman talaga loving God at loving people yung akala kasi ng marami dahil na-sum up yung laws sa dalawa, dalawa na lang yung batas ni Lord. Hindi po. Actually, marami pong mga batas. At isa po doon ay pagbibigay ng tithes and offerings. So, tayo po, kailangan din talaga natin maging faithful about it. Amen? Kumunti na yung amen. Pag yun na yung usapan. O kapag worship, kamusta yung puso mo pagdating kay Lord? Nakokonvict ka pa ba pagdating sa paglapit mo sa Kanya? Tignan niyo yung nakalagay dyan, pinagpapasensyahan niya kayo. Tayong lahat. Kasama po ako. Kasi ayaw niyang, sabi? Mapahamak kahit isang tao. Alam niyo po, in the presence of God, alam natin, we are saved by grace. Amen? Though may nagagawa pa rin tayong kasalanan from time to time, pero yung grace ni Lord nandoon. But still, kailangan ipakita natin na hindi natin ginugusto yung kasalanan. Talagang tinalikuran natin siya. Yung bagay na di maganda, iniwan natin. Kaya, kailangan natin ipakita na, Lord, ayoko nito, Lord, itong mga dati kong buhay, addiction ko, Lord, dito na yan, ayoko. Diba? Sumabay yung ayoko. Umanan, Kasi pag tayo lumapit kay Lord, actually, it's like a thunder, sabi sa book of Ezekiel. Nung nakita ni Lord, yung prophetic yan. Pag tayo lumapit kay Lord, nakalagay, kumukulog. Ha? Sakto, di ba? Di aksidente yan. Pinlano namin ni Lord yan. Sabi ko, Lord, pag kukulog, okay? Okay. Kaya tinan nyo, ang gusto niya, daw? Magsisi at tumalikod sa kasalanan ang lahat. Yun yung laman ng puso ni Lord sa'yo at sa akin at sa nasa labas, nasa buong mundo. At ganun din naman sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. So both si Apostle Peter at si Apostle Paul, parehas na nagsasabi, daw yon? Okay? So sabi dito naman, context nito po, mabuting gawin ito. Daw yon? Pag-pray yung mga nasa mataas na posisyon. At natutuwa dito ang Diyos na tagapagligtas natin. At verse 4, sabi dito, gusto niya kasing maligtas ang lahat. Yung kanina, di ba? Anong sabi? Gusto niyang tumalikod sa kasalanan ang lahat. Dito, gusto niyang maligtas lahat. Pag sinabing lahat, hindi sinasama. Gusto niya talaga lahat. Yun yung kagustuhan ni Lord na lahat ng tao kumilala sa Kanya, magrepent sa kasalanan. Gusto niya na walang ni isa man mapunta talaga sa impyerno. Yun talaga yung heart ni Lord. Kaya yung mapupunta lang talaga sa impyerno, mga kapatid, yun yung ayaw kay Jesus. Ayaw talaga ni Lord yun. Pero kung ayaw mo kay Jesus, yun talaga nakalagay sa Bible.
Plano yan. Plano talaga yan. Okay? Sabay-sabay nga nating basahin yung verse 4. 1, 2, 3, go. Gusto niya kasing at malaman ng lahat ang totoo. So, lahat ng mga tao. Now, nasa heart po ni Lord yung napakaraming mga tao. Nasa heart po ni Lord ang, next slide, multiplying churches. So, pwede kayo mag-drawing dyan. Lagay nyo sa notebook nyo, malaking heart na ganyan. Nakalagay doon, multiplying churches. O, di ba? Lagay nyo dyan. Okay? Yan ang gusto ni Lord at yan yung nasa heart niya. Na dumami yung mga taong naglilingkod sa Kanya, dumami ang church. Biruin niyo, di ba sabi niya dun sa Great Commission, ano sabi? Make disciples of all nation. Kaya, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the, and surely, I am with you. Now, may utos din si Lord. It is actually to go to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Of course, gusto natin mag-multiply, hindi lang yung church sa Philippines, hindi lang church sa Sampaloc, actually magkaroon din ng church talaga sa Tondo, Makati, BGC, magkaroon ng church sa Laguna, magkaroon ng church sa Ilocos Norte, sa Davao, sa Sulu. Wala na nag-amen sa Sulu. Parang, sinong sisyon dun? No? Pero alam niyo po, meron ako nakausap. Sabi niya, Pastor, meron silang, nakapunta na siya doon sa church nila sa Sulu. Sabi niya, talaga po, may church kayo sa Sulu? Oo, 200 nga yung umaattend doon eh. Sabi ko, so paano po yun? Sino yung mga umaattend? Sabi niya, mga dating Abu Sayyaf, dating NPA. Pati barangay chairman, nandoon na sila. So wala imposible kay Lord eh. Kasi tandaan niyo po, hindi ikaw yung nagbabago ng puso ng tao. Hindi ikaw yung nagkokonbikta ng tao. Siya yun, gawain niya yun eh. Gawain ng Holy Spirit yun. Kahit ano pang sabihin ko sa inyo na encouragement, sa totoo lang. O kahit ano pang verse yung ipakita ko sa inyo para mag-go and make disciples kayo, hindi ako yun, Holy Spirit yun. Kaya kapag nabago yung puso natin when it comes to multiplying churches, si Lord talaga yon. Now, pag sinabi pong church in the Bible, ito ay tinatawag na ecclesia. Okay? Church. Ecclesia. Dito galing yung salitang iglesia. Okay, hindi iglesia ni Cristo, no? Hindi yon, okay? Pero ang iglesia po ay tinatawag na Christian assembly. Group of people gathered together. So ang church, hindi talaga building. Actually, pag sinabing church, hindi yan yung temple, synagogue, o kaya, may yung church natin dun sa ganito, ano ba, cinema nakalagay yung church, hindi, ano? Okay, itong church na to, ito ba yun talaga? Hindi po. Ang church po, pag sinabing church in the Bible, primarily sa New Testament, ito po ay tumutukoy sa mga taong nag-gather para kay Jesus Christ. Okay? Yan po ay tinatawag na church. Kaya yung katabi mo, church yan ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, church ka ni Lord eh. Now, tinitignan kasi natin anong impact ng church halimbawa sa community. Hindi natin nakikita anong impact mo kasi ikaw church ka ni Lord. Kung ikaw mismo, Christian at meron kang relationship with Christ, you are God's church. Yung connect group mo, it's a church actually. Yung family mo, kung lahat kayo Christian, it's a church if you are gathering for the Lord Jesus. Okay? Kaya, ito po yung gusto talagang mangyari ni Lord sa church. Ito po ay dumami.
Now, panoorin natin tong video na ito. Patayin mo na ilaw para para feel nila. So, that is church. Kaya gusto natin mag-multiply yon. Hindi lang tayo yon. Ano? Talagang maraming mga tao, biglang initsa sa Africa no? Okay. Siguro baka sabi niya, yun na lang lahat, basta wag lang po yung initsa sa Africa, no? Yun yung natin, yun siguro prayer ng iba sa inyo, no? Pero but, the thing is, ito po talaga yung gusto ni Lord, mag-multiply yung church. And, mag-form tayo ngayon, next slide, ayan, Acts 2 communities. Kasi in Acts chapter 2, nagkaroon tayo ngayon ng overview kung ano bang meron sa mga Christians nung time na yon. So sa pagpipreach po ni Peter, 3,000 people were saved. And then ano nangyari? Basta ba na-save na lang sila, tas umuwi ng bahay, tapos see you next Sunday na lang? Ganun ba yung ginawa nila? Okay? Tignan natin po ngayon ang Acts chapter 2, verse 44, 46 to 47. Ang sabi dito, nagpatuloy sa pagsasama-sama na parang magkakapatid ang mga disciples. At shinare nila ang mga ari-arian nila sa isa't isa. Araw-araw. Anong sabi? Araw. Tingnan nyo tayo, Tuesday, nandito sa church, Sunday. Tingin nyo ba, malapit tayo sa Acts 2 community? Parang hindi pa. Pero imagine niyo po, kung thousands of people umaattend ng church, every day may service dito. Ngayon di ba kahit sa mga trabaho, may mga, kung nag-reach out ka ng mga call center agents, yung iba, may pasok pag Sunday. Monday and Tuesday naman yung bakasyon nila ng iba. So, anong gagawin mo? So, magkaroon tayo ng service ng Monday, Tuesday para makita din natin sila. Amen? Yung iba rin may work ng Sunday, may iba silang araw na available, doon natin sila dalhin. Yun talaga yung gusto natin mangyari.
Kaya lang di natin magawa-gawa dahil una sa lahat, walang worker, walang aaten. Dahil bakit? Wala kasing nagre-reach out. Wala ring willing na mag-sacrifice at talagang lumapit kay Lord. Now, tignan nyo, anong sabi? Verse 46. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Araw-araw, sama-sama silang sa mga bahay nila. Kumakain sila ng masaya at maluwag sa kalooban nila. Verse 47. Nagpupuri sila sa Diyos at natutuwa sa kanila ang lahat ng mga tao. So, take note muna. Okay? Nagpupuri sila kay Lord, pero, tignan nyo, natutuwa sa kanila ang lahat ng mga tao. Yung wider vision natin is, ano yung una? W, worship. Nagpupuri kay Lord, pinupuri mo nga si Lord. Ang tanong, anong buhay mo sa labas? Sinasabi mo, Lord, mahal kita. Okay, kinanta natin kanina. Ano yun? Pagkat ikaw ang nagbigay ng, okay, Lord, ganyan. Okay, ang buhay ko para sa'yo. Then, sa mga nasa labas, buhay ko, di para sa'yo, no? Sorry na lang. Hindi pwedeng ganon. Kailangan, kung ano yung sinasabi mo kay Lord, talagang totoo sa mga taong nasa paligid mo. Kaya kung makikita natin, yung mga early church, naging culture nila yung worship. Nag-worship sila in words and in actions. And nagkaroon din ng integration. Dahil bakit? Talagang nasa loob sila ng temple, and then kumakain din sila sa labas. Magkakasama pa rin. Yung ministry nila sa loob ng church, meron din silang ministry sa labas. Okay? At tingnan nyo, anong sabi? Araw-araw. Anong panahon yon? Araw-araw. Ibig sabihin, merong nadadagdag. Kasi bakit? Ganun na lang yung culture nila. Ito tatlong culture pa lang yon. Culture of worship, integration, and discipleship. Paano yung E tsaka R pa? How much more, di ba? Kaya, the latter church will be greater than the former church, actually. Kaya, kung makikita natin ngayon, ito yung gusto talaga ni Lord. Magkaroon ng Acts 2 communities din. Next, nasa heart din ni Lord ay tinatawag na 4G multiplication. Ano yung 4G? But hindi po 5G. Hindi, 4G lang to. Okay? Ibig sabihin ng 4G, 4 generations. Now, yung tatlong yan ay actually tumutukoy sa tatlong bagay. Kung yun na una, multiplying churches, pangalawa, Acts 2 community, and pangatlo ay ang 4G multiplication, yan actually ay, next slide, pakita natin, yung una, yung multiplying churches, yun yung commission eh. Yun yung pinapagawa ni Lord sa ating lahat. Tapos yung Acts 2 community, yun yung culture na meron tayo dapat. Okay? At ito naman, yung 4G o 4 generational na multiplication, ito yung course of action. Kaya 3C yan. No? Yung gusto natin mangyari. Kasi ito yung nasa puso ni Lord. May Great Commission, may magandang culture, tapos may gawa. Hindi basta, okay, go and make disciples of all nations. Okay, alam ko na Lord, go and make disciples. Pero anong ginagawa mo? Alam mo na yung culture na babasa mo, ginagawa mo ba? Kailangan meron tayong course of action. Now, in Mark chapter 4, verse 26 to 29, ang sabi dito, nagkwento uli si Jesus. Sabi niya, ganito ang kaharian ng Diyos. May isang magsasaka na naghasik ng mga seed sa bukid niya. Natutulog man siya sa gabi at buong araw man siya nagtatrabaho, tumutubo pa din ang mga seeds. Hindi niya alam kung paano nangyayari yun. Di ba? Pag nagtanim tayo, hindi natin alam ano nangyayari sa loob ng soil.
Next, anong sabi? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Ang lupa kasi ang dahilan kung bakit tumutubo at namumunga ang mga halaman. Uusbong muna yung tangkay ng halaman, tapos lilitaw yung pinakabunga at magkakaroon yon ng mga butil. Pag hinog na ang mga bunga, aanihin na lang ito at magsasaka pagdating ng harvest. Now, yung 4G po na multiplication na ito yung courses of action natin. Ano yon? 4G po stands for 4 din na G. Okay? Una, going to places. Going to places. Huwag kang makontento na, okay, meron na akong na-win dito sa school namin, may kino-connect group na ako, okay na to, ito na yon. Kailangan mong pumunta rin sa ibang mga lugar. Okay? At next ay tinatawag na ground seeding. So ito yung gospel sharing. Kailangan nagtatanim ka ng seeds sa mga tao. Because actually, in the Bible, particularly sa ilang mga parables din ni Jesus, tsaka sa Old Testament, yung land o yung lupa, tumutukoy talaga ito sa heart ng tao. Kung paano ang tao rin, di ba, ginawa ni Lord mula sa lupa o sa alikabok, dun tayo galing, ganon din naman, kailangan yung lupang yun yung tataniman natin ng gospel. Kaya ground seeding. And then, pangatlo po ay tinatawag na growing the grain. Now, yung growing the grain, ito po yung discipleship. Mahaba-haba po itong panahon. Dahil bakit? Kung paano po yung plant, kailangan dinidiligan mo, nilalagay mo sa araw, tinatapat mo doon, tapos darating ang time, di ba, pag malaki na, lilipat mo na sa mas malaking pot, ilalagay mo na doon sa forest din, kung talagang sobrang laki niya, no? Kaya kung makikita natin ngayon, ito po yung growing the grain. Isang process na kung saan kailangan ng matinding patience. Kung ikaw, kailangan mo ng patience sa connect group mo at sa mga taong ina-handle mo, ganyan talaga po. Kasi sila ay nag-grow. Pag sumasakit ang ulo mo sa kanila, ibig sabihin, nasa process talaga sila ng growing. And then next ay tinatawag na gathering the harvest. Now, kailangan may mag-gather ng harvest. Alam niyo po, marami na mga tao kahit sa Philippines ay na-share na rin talaga ng gospel. May mga taong tumanggap na rin. Kaya meron nga din umaatin sa church natin na mga dati na rin Christian sa ibang church or sabi nila meron na daw nag-share sa kanila dati. Tas ngayon, naging active sila sa church natin. Dahil bakit? Kailangan meron talaga lang mag-gather ng mga grain na yan. Kailangan magfo-form yan ng community. Gusto natin makapag-form tayo ng community. No? And the Bible says in the book of Matthew chapter 9, verse 37 to 38, sabi ni Jesus, then He said to His disciples, ano sabi niya? The harvest is plentiful. But ano daw? The laborers are few. Ang dami hong mga tao nasa labas. Ang daming mga tao na hindi natin nadadala sa church, hindi natin nami-meet, hindi natin nababundle, hindi natin na-form ng community. Alam niyo po, may goal yung church kasi rin natin for this year 2023 talaga ng 500 overall attendees. Now, of course, alam natin walang imposible kay Lord sa darating na 3 buwan na natitira. Pero actually, dito ko nakita, hindi tayo dapat talaga nagpaparami ng member or focus lang natin magparami ng member. Ang kailangan paramihin ho natin ay leader. Kasi for sure, kapag nakapagtayo tayo ng leader, dadami yung member.
Kung puro leader lang, kung puro member lang, yung leader mapapagod. Yung leader laging stress. Mag-isa ka tapos hindi mo kayang i-handle yung mga taong shineran mo, in-invite mo. Kaya kailangan ikaw mag-lead ka. Gumawa ka ng maraming leader din. Ang goal natin, lahat sa church, maging leader talaga. Yun actually yung G12 goal. Every member, a leader of leaders. Now, iniisip mo, hindi pa ako ready, at saka baka marami pa ako baka na-share mo kanina dun sa sharing nyo, di ba? At saka parang ang dami pang kailangan i-correct sa akin. Tandaan nyo po, yung mga disciples din ni Jesus, marami naman kailangan i-correct sa kanila. Meron pa nga tinawag doon na magkapatid na anak ng kulog eh. Si Peter din, di ba? Alam natin yung buhay niya. Hindi naman din talaga totally maayos. Pero si Lord naghahanap din ng mga taong willing sumunod sa Kanya. Kasi yung pagbabago, si Lord na bahala dun eh. Kailangan niya yung mga taong willing sumunod. Kaya tignan niyo yung sabi sa verse 38, "Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest." Sinong Lord of the harvest? Siya eh. Hindi tayo. Yung nagdadala ng tao sa church, yung nagko-convict sa mga tao, siya yun. Kapag nag-share ka ng gospel, hindi talaga totally ikaw lang yun. Kasama mo si Lord nung time na yon. Di ba yung kaninang binasa natin din sa Matthew 28? "And I will be with you. Sasamahan kita hanggang sa katapusan ng panahon." So kung ginagawa mo talaga yon, di ko maramdaman ang presence ni Lord sa worship, baka hindi ka nagdi-disciple. Kasi ang sabi, kung talaga ring ginagawa natin yung part natin for the Lord na yon, He is with us. Makikita mo yung bunga na kasama mo siya pag may mga taong naliligtas din at ginagamit ka ni Lord sa kanila. Amen? Now, mga kapatid, ito po ay reminder. Dahil pagdating po sa Book of Revelation, chapter 3, hindi ko na po ipapakita dyan, merong message si Lord sa 7 churches nung unang panahon, pero tinuturing po itong hindi lang message sa 7 churches, pero kahit sa kapanahunan natin, applicable ito dahil baka merong church na katulad din po ng Laodicea. Isa po sa church na yon ay tinatawag na church sa Laodicea. Now, sabi ni Dr. Jojo Manzano, ang sabi niya, "We must not be like the church in Laodicea, lukewarm Christians, neither hot nor cold. Ang mainit na tubig ay nagpapagaling. Ang malamig na tubig ay nakakaginhawa. We should bring a similar blessing to people around us." Alam niyo po, madalas ang iniisip kasi natin pag lukewarm is yung relationship mo kay Lord hindi maayos. Or parang yung personal mo, gano'n, kaya di ka na umaattend kay Lord, di ka na umaattend ng church, ng gathering nyo, yun yung tinatawag na lukewarm. What it actually means is, hindi ka nagiging mainit na tubig na nagpapalamig. Nagpapagaling. At di ka malamig na tubig na nagbibigay ginhawa. Kaya the church in Laodicea is actually rich. Kasi meron silang textile business, at yung tubig na nakukuha ng Laodicea, sagana sila sa tubig kasi meron silang ginawang pipe mula sa city, naglagay sila ng pipe hanggang doon sa may bundok. Sa bundok na merong spring doon, dumadalo yung tubig. So syempre, pag mahaba yung pipe, malayo yung dinadaluyan ng tubig, at yung tubig, kung malamig man yung lumalabas o mainit, nangyayari hindi na malamig, hindi rin mainit pag dumating sa kanila. Nakuha na natin? Kaya, may riches daw sila, meron silang mga kayamanan, nakakakita sila, pero kabaliktaran nun yung sinasabi ni Lord sa kanila. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Maaring sa church ng Laodicea, focus sila sa needs lang nila,
Concern lang sila sa riches nila, nagtatrabaho sila, nag-aaral sila, nabubuhay sila, pero wala silang ka-concern saan? Sa mga tao sa paligid nila. Wala silang desire na maging mainit na tubig na nakakapagpagaling. Alam niyo po, maraming broken, maraming mga sugatan sa panahon ngayon. Kailangan nila ng healing. Sino gagamitin ni Lord? Ikaw at ako. Sa panahon na to, kailangan ng malamig na tubig ng marami. Ano yun? Nakakaginhawa. Yung kapag kasama ka, di ba? Wow, nakakaginhawa naman. Talagang umaayos yung feelings ko kasi mas nalalapit ako kay Lord pagkasama kita. Nakuha natin. Kaya we should bring a similar blessing to the people around us. Now last but not the least, ito po yung basahin natin sabay-sabay. Jesus is calling us to be hot or to be cold. To embrace our role in the mission of winning souls and making disciples. So hindi po ibig sabihin ng lukewarm ay tumutukoy po sa Christian ka sa loob ng church, tas sa labas hindi. Kung hindi, ano yung ginagawa mo? Ikaw ba ay nakakapagpagaling sa mga tao? Nakakaginhawa ka ba sa kanila? O wala kang ka-concern sa mga yun? Ang iniisip mo lang, sarili mo, pamilya mo, basta umatin na kami ng church, tapos okay na. Lalabas ka na lang ng ganun. Ayaw natin maging church tayo ng Laodicea. Amen? Tayo po'y manalangin. Lord, we thank you because this is your will for all of us to be disciples and to make disciples of all nations. Lord, ang dalangin ko po, tulungan niyo po yung church namin sa goal at magawa po namin, Panginoon, yung vision na ito. Lord, kung kami lang alam namin, di namin kaya. Kailangan ka po namin. Lord, pangako mo, tutulungan mo kami, sasamahan mo kami. Ang panalangin ko po, Lord, personally sa inyo, nasan po kayo sa mga panahon na to? Nasaan kayo, Lord? Samahan niyo po yung church na ito. Ayaw po namin maging stagnant. Wala nangyayari. Nakaka-disappoint, Lord. Nakaka-discourage. Dahil konti lang po yung willing din po na magamit nyo sa maraming mga tao. Lord, raise up leaders in this church. Raise up laborers in this church. Willing pong sumunod sa call nyo sa amin. We thank you, our Heavenly Father, Holy Spirit, for convicting us tonight. In Jesus' name, amen and amen. Come on, let's give God the best clap of praise.